trust that sets us free. There is a hope that we can believe in. There is a love we know by name, only one that we call worthy, only one that takes our breath away. 1,000 songs and 1,000 praises could not lift high enough the name of Jesus, but we will cry out with all we have now to glorify the one we love. We give you all the praise that we can bring. We've come to abide in your grace once again. Oh, you are the one we love. Oh, you are the one we love. Oh, you are the one we love. Oh, you are the one we souls made anew to live forever. Our hope restored to overcome. Jesus made void the power of darkness, defeated death with his great love. There is a hope that we can believe in. There is a love we know by name, only one that we call worthy, only one that takes our breath away. 1,000 songs and 1,000 praises could not lift high enough the name of Jesus, but we will cry out with all we have now to glorify the one we love. We give you all the praise that we can bring. We've come to abide in your grace once again. Oh, you are the one we love. 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 The one we love. You are the one we love. You are the one we Awit 105, 1-4. Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya ay dapat na isaysay.
Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to feel and grace my fears relieved. How precious did that grace the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His words my hope secures. He will my shield and portion be. As long as life endures, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon be sown like snow. The sun forbear to shine, but God will call me here, and you will be forever mine. Will be forever mine.
would be the same. I stepped out of the night into the light when He called my name. Couldn't run from His presence. Couldn't run from His arms. And Jesus, He loves me. He loves me. He is for me. Jesus, how can it be? He loves me. He's for me. He holds the stars and He holds my heart with healing hands that bear the scars. The rugged cross, He died for me. My only hope, my everything. Jesus, He loves me. He loves me. Oh, Jesus, how can it be? He loves me. He's for me. He's for me. My God is amazing. Oh, Jesus loves me. My God, you're amazing. He loves me. Jesus loves me. A great celebration of the Lord's Day to everyone. Nawa po ay kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan sa araw na ito. Nawa ay patuloy ninyong nararanasan ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. It's almost 7 weeks at Christmas na. Kaya po ang aming pamilya ay nagpasya na makatapos nga po yung undas ay nagtayo na po ng Christmas tree dito po sa aming munting tahanan. At nakakatuwa po na sa kabila po ng pandemya na ating pong pinagdaraanan, wala pong reason, wala pong dahilan upang hindi po natin patuloy na ipagdiwang ang greatness ng ating Panginoong Jesucristo na yun nga po, more than 2,000 years ago, siya po ay nagkatawang tao para tayo po ay kanyang iligtas mula po sa ating alipin sa kasalanan. At ito po mga ilaw sa aming pong Christmas tree ay isa pong paalala rin po sa akin na tayo po ay tinawag sa mundong ito upang maging mananampalataya at sa gayon din po ay maging ilaw po sa sanlibutan. At maganda nga po yung pong basahin po natin ng mabilisan yung pong sinasabi sa salita ng Panginoon dito po sa aklat ng Mateo Kabanata 5, Kabanata 16 na ang sabi po rito ay gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang iyong amang nasa langit. So mga kapatid, although this is not our message for today, ay nais ko po kayo i-challenge na sa kabila nga po sa tingin po ng iba ay kadilimang bumabalot sa mundong ito, patuloy nawa po tayong magsilbing ilaw sa mga tao na lumiliit o nawawalan po ng pananampalataya sa ating Diyos. Meaning to say, tayo po
ipakita po natin ang ating pong nagliliyab na pananampalataya sa Panginoon so that we can glorify our God in heaven. Tayo po ay sandaling lumapit sa Panginoon sa panalangin. Father God, muli salamat po for this beautiful Sunday that you have given us. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po ang gumabay sa amin sa nakalipas po ng mga araw. At salamat din po, Panginoon, sapagkat alam po namin na ikaw rin po ay nagdedirect sa amin upang makita po namin, Panginoon, yung pong mga susunod pa rin po namin mga hakbangin, lalo na po sa may kinalaman po, Panginoon, sa pandemyang ito namin pong pinagdaraanan. So Lord, be with us, hindi lamang po sa araw na ito, but also sa mga darating po mga araw, sa anumang mga hakbang, sa anumang mga desisyon, anumang mga alterations sa aming mga plano na aming pong gagawin. Nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming patnubayan upang mas makita po namin, Panginoon, yung pong direction na nagbumula sa iyo. Lord, patuloy po namin itinataas sa iyo ang bawat kapatiran, Panginoon, na naaabot ng online worship gathering na ito. Na nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo pong gamitin ang uring ito, Panginoon, o yung pong platform na ito ng panambahan upang patuloy ka po namin mapapurihan, maitaas, at the same time, Panginoon, ay patuloy po na ma-edify ang isa't isa, Panginoon. So Lord, salamat po. Muli, samahan niyo po kami sa panambahang ito. Sa iyo po namin nihahandog ang lahat ng aming pong mga gagawin at yung mga ginawa na po kanina, Panginoon, mula po sa pag-aawitan, sa aming pong pag-aaral ng iyo pong salita, at man pong mga bagay, Panginoon, na ito po posible po maging outcome, Panginoon, ng gathering na ito, Panginoon, ay tunay na ito po, Panginoon, ay maging isa pong kapamaraan ng Panginoon upang ang bawat sa amin, Panginoon, ay patuloy na magtiwala sa iyo, patuloy na lumago, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo. Lord, muli salamat po at amin po ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Kalayaan. Ito po ang madalas nating naririnig mula sa iba't ibang panig ng daigdig, lalo na po sa mga bansang nasa ilalim ng pananakop ng ibang bansa o kaya naman ay yung mga nasa pamamahala ng diktatoryang pamahalaan. Kalayaan, ito po ang sigaw ng mga nagsusulong ng freedom of the press and freedom of expression. Kalayaan, ito po ang pinakamimithi ng mga taong nasa loob ng piitan, lalo na po kung siya ay nakakulong nang wala namang kasalanan. Ano nga po ba ang kahulugan ng salitang kalayaan? Ayon po sa mga nagsusulong ng ganap na kalayaan, ito raw po ay yung karapatan at kapangyarihang pamahalaan ng sarili ng bansa na hindi po sila pinakikialaman ng ibang tao o ng mga mula sa ibang bansa. Para po sa ibang kabataan sa panahon po natin ngayon, ang kalayaan daw po ay ang magawa nila ang anumang gusto nila sa buhay nang hindi po sila pinakikialaman ng kanilang mga magulang. Kalayaan, ito daw po ay yung nagagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Kahit ano pang sabihin o ano pa ang maging reaksyon ng ibang tao sa iyong mga sinasabi at sa iyong mga ginagawa. Mga kapatid, alam ba ninyo na ang salitang kalayaan ay hindi lamang tumutukoy sa usaping pangpolitika o para sa usaping para sa bayan o para sa mundo o maging para sa ating mga pangsariling interes, ano po. Dahil nga po ang banal na kasulatan o ang Biblia po ay ang manual ng ating pambuhay. Ito din po ay nagbibigay ng pansin sa salitang kalayaan. At ang kalayaang binabanggit po rito sa Galatians chapter 5 na ating pong pag-uusapan sa araw na ito ay hindi po tumutukoy doon po sa literal na implikasyon ng salitang kalayaan, kundi ito po ay tumutukoy sa espiritual na kalayaan. Espiritual na kalayaan na atin na pong natamasa o natamo dahil po sa ating ganap na pakikipagkaisa sa ating Panginoong Kristo. Kung ating pong babalikan ang ating mga natalakay na dito po sa ating serye sa aklat po ng Galatia, nakita po natin o napag-usapan po natin in the past na maliwanag na sa atin na ang posisyong pinaninindigan po ni Apostol Pablo
na pinagtibay po doon po sa pagpupulong sa Jerusalem ay ito, na sa sino mang tumanggap sa tunay at nag-iisang gospel o sa tunay na magandang balita, siya ay meron ng tunay na kalayaan sa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Nabanggit nga po natin in the past, it is by grace alone, by faith alone, and by Christ alone. Wala na pong iba na kapamaraanan upang tayo po ay makalaya mula po sa sumpa ng kasalanan. At sa ating pong pag-uusapan sa araw na ito, nilinaw po ni Apostol Pablo na bahagi ng ating tinatamasang espiritual na kalayaan ay yung pong pagkakaroon ng pamumuhay na angkop sa isang tunay na malaya na sa pagkakaalipin ng kasalanan. Basahin po natin ang sinasabi sa Aklat ng Galacia, Kabanata 5, talatang 13. Galacia 5:13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Looking briefly to verses prior to verse 13, makikita po natin sa mga talatang 1 hanggang 12 na muli pong binilikan nito pong si Apostol Pablo yung issue ng circumcision at mosaic law na pilit ay pinapasok ng mga nagtuturo ng maling gospel bilang requirements daw po sa kaligtasan ng isang tao. Sa verse 6 ay kanya nga pong binanggit na sa mga tunay na nakapagkaisa na sa Panginoong Jesucristo, hindi na po mahalaga kung ang isang tao ay circumcised or not. Ang mahalaga po ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Pananampalatayang kinakikitaan ng gawa ang binigyan pansin po dito ni Pablo. Iba po ito sa pananampalataya at gawa na itinuturo ng mga nagsusulong ng Judaismo bilang requirements nga po sa kaligtasan. Binigyan pansin din po ni Pablo sa verse 7 hanggang 9 yung pong katotohanan na kung may ilan mang nahihikayat na maniwala sa nasabing maling gospel, ang entire body o ang kabuuan po ng kongregasyon ay labis po na naaapektuhan ng mga nagiging kaganapan. Kumbaga sa parasak nga po nating kasabihan, ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Ito po yung pakaramdam po dito po si Apostol Pablo. Para po sa kanya, kahit kung ilan man po yung po apektado ng maling katuruan, ito po ay ramdam ng buong kongregasyon. Sa talatang 12 naman po, ay nagbigay pa po ng tinatawag po na unsolicited advice itong si Pablo para doon sa mga taong nanggugulo sa mga taga-Galacia. Ano po kaya yung advice na kanya pong ibinigay sa mga taong iyon? Gusto po ninyong malaman? Kayo na po ang tumunghay sa inyong mga Biblia kung ano po ang sinasabi sa Galatians chapter 5, verse 12. At dito nga po sa talatang 13, na siya pong sentro ng ating pag-aaral sa araw na ito, 3 bagay po patungkol sa espiritual na kalayaan ang ating pong makikita. Ayon po sa unang bahagi dito pong verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ito po ay pagpapatibay na tayo po ay itinuturing na ng Diyos bilang mga taong mayroon ng ganap na kalayaan. Last Sunday po ay nakita natin kung gaano po na-stress itong si Pablo sa mga taga-Galacia. Kaya nga po sa tindi ng kanyang emotion, ay pawang strong and solid words ang kanya pong mga binitawan. Kumbaga nga sa boxing ay bigwas sa panga at bigwas sa sikmura ang kanya pong mga ginawa sa kanya pong kalaban. Matagin na po, ginawa po niya iyon katulad po ng isang magulang na tunay na nagmamalasakit para po sa kanyang mga anak.
Ano po ang kapansin-pansin dito sa unang bahagi ng talatang 13? Na bagamat pinagalitan po sila ni Pablo at napagbitawan sila ng mga mabibigat na pananalita, ay tinawag pa rin niya silang mga kapatid. It was an assurance na yung bigkis na nag-uugnay sa kanila ay hindi po pinuputol ni Apostol Pablo. Oo, gaya nga po ng main point natin last Sunday, nagkaroon man po ng sablay yung kanilang relationship sa isa't isa dahil nga po sa kagagawan ng mga nagsusulong ng mga maling katuruan. Yung pumbigkis ng pagiging magkakapatid sa Panginoon ay naroroon pa rin. At ang bigkis po na yon, siyempre, ay ang gospel o ang magandang balita. Palawakin po natin ng kaunti yung kalayaan ay ibinigay po ng Diyos sa ating mga tao. Mga kapatid, alam ba ninyo na lahat tayong mga tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, mananampalataya man o hindi mananampalataya, ay binigyan niya rin po ng kalayaan na pumili at magpasya para sa kanya-kanyang sarili. Ayon nga po sa Roma 14:5, bilang mga tao ay magkakaiba ang mga bagay na ating pinapahalagahan. Ito po ay nangangahulugan na mayroon po tayong kalayaang magpasya para sa ating sarili. Bagamat ang Diyos po ay Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay, hindi po niya ganap na minanipula ang ating pagpapasya sa buhay. Kung nanaisin naman po talaga ni Lord na ang lahat ng tao ay automatic na magkaroon ng eternal life doon po sa langit, ay kayang-kaya talaga naman po niya itong gawin. Hindi po ito imposible para sa Kanya. Ngunit hindi nga po niya tayo ginawang mga robot na parang di baterya o kaya naman ay mga disusian na automatic na susunod sa kanyang mga kagustuhan, susunod sa kanyang mga utos. Yes, we all have the freedom to decide for ourselves. Malaya po tayo magpasya para sa ating mga sarili. Ngunit tandaan po natin na sinasabi rin po sa Romans chapter 14 verse 12. Ito po na nagsasabi po na pananagutan natin sa Diyos ang anumang bagay na ating pong pinagpapasyahang gawin. Meron po tayong pananagutan sa Diyos sa lahat po ng mga choices sa pag-enjoy po ng kalayaan na meron po tayo. This is a good reminder for us, lalo na po sa mga nangangaral ng gospel, na wala rin po tayong kontrol sa desisyon ng mga taong ating inaabot para sa Panginoong Kristo. Yung bang kahit gustong-gusto natin silang tumanggap sa Panginoong Kristo, ginagawa po natin pong ating role para po i-share ang gospel sa kanila. But again, wala po tayong control sa desisyon, sa gagawin pagdidesisyon ng ibang tao. Again, as long as we do our part on sharing the gospel with them, wala po tayong pananagutan doon. Wala po tayong pananagutan kay Lord sa anumang pagpapasyang kanila pong gagawin. Kung nais po ng isang tao na manatili sa ilalim ng sumpa ng kasalanan, kaysa magkaroon po ng kalayaan mula po dito, it was their decision. Now, going back to the context of Galatians chapter 5 verse 13, ang praise po na tinawag kayo upang maging malaya ay naglilinaw o nagbibigay po ng clarification sa ating mga mananampalataya na tayo po ay naging malaya hindi po dahil sa ating ginawa, kundi dahil lamang sa habag at pag-ibig ng Diyos. Wala na po yung pumbigat na kailangan nating sundin ang lahat ng sinasabi ng kautusan upang maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Hindi na po ito burden para po sa atin. Tinanggal na po ito ng Diyos. Kasama na po itong tinanggal ni Lord nung tayo po ay makipagkaisa sa ating Panginoong Kristo. Again, pinalaya na tayo dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus doon po sa krus. Ayon nga po ulit sa Galatians chapter 5 verse 1, for freedom, Christ has set us free. Mga kapatid, tandaan din po natin na
Tinawag na tayo ng Diyos bago pa man tayo tumawag sa Kanya. Siya po ang unang tumawag sa atin. Ang Diyos po ang nagkaloob nito ng kalayaan sa atin. Ito po ay Kanyang regalo para sa atin kahit hindi naman po tayo karapat-dapat sa regalong ito. We are not worthy of this gift, pero pinagkaloob po ng Diyos sa atin. At ano po yung gift na ito? Si Jesus Christ po. Kagaya nga po ng isa pong nakapiit sa kulungan, dahil po sa ating pakikipagkaisa sa Panginoong sa Kristo, tayo po ay tumanggap ng pardon mula sa Diyos. At ang mas nakatutuwa po rito, ito po ay hindi lamang po ordinaryong pardon o yung tinatawag po na conditional pardon mula sa Diyos na pwede po niyang bawiin anytime na makagawa po tayong muli ng pagkakamali. Ganun po kasi yung conditional pardon. Ano po? Pagka ikaw po ay nakalaya at nakagawa ka muli ng konting kasalanan, balik ka uli sa kulungan. Ang ano po ba ang ibinigay ng Diyos sa atin? It is absolute pardon na nagbubura po ng lahat ng kamalian at nagbabalik po ng lahat ng pribilehiyong maaari po nating ma-enjoy mula po sa ating Diyos. Kasama na nga po siyempre dito yung pong pag-i-enjoy natin ng eternal na kaligtasan. Yes, mga kapatid, ang spiritual po na kalayaan ay tinanggap na natin bilang regalo mula po sa ating Diyos. It is a free gift. Hindi po natin pinagbayaran, hindi po natin kayang tapatan ng anumang gawa, ng anumang halaga. Ngayon, ang tanong ay paano po natin ito gagamitin? Paano tayo mamumuhay ng naaayon sa tunay na pakahulugan ng salitang kalayaan? Ayon naman po dito sa ikalawang bahagi ng talatang 13. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Ito po ay pagtatagubilin na huwag po natin gamitin ang natamong kalayaan sa paggawa ng kasalanan. Kung sa mga naunang kabanata po ng Galatia hanggang sa chapter 5 verse 12 ay nakita natin yung stress ni Pablo sa pagpapaliwanag sa mga taga-Galatia na malaya na sila sa kasalanan. Dito po sa bahagi ito ng talatang 13 ay ating makikita yung kanya pong ginawang pasubali para naman doon sa nagsasagawa ng pag-aabuso sa kalayaang kanila nang natanggap. So ito po yung pong other side. Ang binibigyan naman po ng pansin dito ni Apostol Pablo ay yung pong mga mananampalatayang umaabuso doon po sa kalayaang kanilang na pong natanggap. Alam ba ninyo na mayroon tayong tinatawag na huwad o fake at tunay o genuine na kalayaan? Ang huwad na kalayaan ay yung kapag sinasabi ng isang tao na siya ay malaya na sa kasalanan, ngunit patuloy pa rin siyang namumuhay sa dating uri ng pamumuhay. Yung bang wala namang nakikitang pagbabago sa kanya. Ganun pa rin. Kung ano siya bago siya naging mananampalataya, lumipas man ang mahabang panahon, ganun pa rin siya. Kasi para sa kanya, malaya pa rin sa kanyang gawin ang anumang nais po niyang gawin. Ang tawag po rito ay huwad na kalayaan. On the contrary, ang tunay po na kalayaan ay hindi po lisensya upang gawin natin ang lahat ng gusto nating gawin sa buhay. Lalo na po at batid na natin na hindi po iyon nakapagbibigay ng glory sa ating Panginoon. Oo, malaya na tayo sa sumpa ng kasalanan. Ngunit sa anumang paglabag na ating gagawin ay meron pa ring consequences na magiging kapalit. Kung tunay man sa ating puso ang ginawa nating pagtanggap sa Panginoong Hesus, ngunit patuloy pa rin tayong lumalabag sa kagustuhan ng Diyos sa ating buhay, ito po ay mayroong mga katapat na consequences. Parang ganito lang naman po yung mga kapatid, ano po. Kung tayo man po ay nabigyan na ng lisensya sa pagmamaneho,
hindi po ito nangangahulugan na maaari na po nating gawin ang lahat ng gusto po nating gawin sa kalsada. Yung pong tayo po ay magmaneho ng napakabilis, kahit na sinasabi po ng speed limit po ay 80 lamang o 120, pero tayo po ay magpapatakbo ng 150 hanggang 200 km per hour. O kung kaya naman po ay hindi na po tayo magiging maingat sa ating pagmamaneho. O kaya naman po ay pupunta na lamang po tayo sa kahit saan natin gustong pumunta, na kahit no entry, papasukin po natin. Yung po magkakaroon po tayo ng sarili nating diskarte sa kalsadang ating pong tinatahak. Bilang isang driver po na mayroon pong pinanghahawakang lisensya, dapat pa rin po tayong sumunod sa mga batas trapiko. Sapagkat kapag tayo po ay lumabag, ay maaari po tayong matikitan, ma-issuean po ng citation ticket, o kaya naman po ay ma-impound ang ating sasakyan. Ito po yung mga consequences po. Sa buhay Kristiyano, mayroon po tayong landas na dapat na tinatahak. May mga utos po ang Diyos na dapat po nating sundin. Kaya nariyan pa rin po yung kautusan. Sabi ko nga po nung mga nakaraan po nating lesson, na ito po ay gabay po natin. Gagawin po nating standard ng pamumuhay bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Kaya huwag na huwag po nating iisipin na dahil po ang pagsunod ay hindi nakapagliligtas sa atin, ay hindi na po tayo susunod doon po sa kautusan. Halimbawa po, ay yung kautusan na magtalaga po ng araw ng pamamahinga sa isang linggo. Nakapagpatuloy po nating binaliwala at ginagamit pa rin po natin ang lahat ng araw at halos majority ng ating pong oras sa paghahanap buhay, sa pagtatrabaho. Ang nagiging consequences po nito ay ang pagiging mahina ng ating resistensya. Humihina po ang ating katawan. Lalo na po kung tayo po ay nagpupuyat, hindi na po natin ginagamit yung pong oras po natin sa pagtulog, na magpahinga. Hindi na po natin ginagamit, sinusunod po yung design ni Lord sa ating pong katawan na sa loob po ng isang linggo na tayo po ay magpahinga. Sabi nga po, ang nagiging consequences po nito ay maraming bahagi ng katawan po natin ang bumibigay ng mas maaga. Yung bang bata pa lang ay marami na pong nararamdaman sa kanila pong katawan. Ang tunay po na kalayaan ay nakikita sa kagalakan at pagnanais na sumunod sa lahat ng mga utos ng Diyos. Yung po example po kanina, isa pa lamang po yan. Napakarami pong mga utos na dapat po natin sundin, na kung di po natin susundin, magbibigay po ito ng consequences sa ating pong mga buhay. Again, wala na pong kinalaman sa kaligtasan, pero po yung consequence nito sa ating pong buhay, sa ating pong katawan, naroroon pa rin po yan. Ang tunay po na kalayaan ay hindi po paggawa ng mga bagay para lamang po sa sarili nating kapakanan, na nakakasama naman po para sa iba. Kasama na po dito ang uri ng relasyon natin sa isa't isa na hindi po nakalulugod sa Diyos. Dapat po ang ating pong relasyon sa isa't isa, ang layunin pa rin po ay makapagbigay po ng glory sa ating pong Panginoon. Ano po ba yung mga bagay na hindi po nakalulugod sa Diyos, na madalas po minsang nakikita sa ating pong mga relasyon sa ating pong kapwa? Yung pong pagiging palalo, pagiging magagalitin sa isa't isa, yung pong pag-iinggitan, pagkakahati-hati o yung pong division, paghahatakang pababa, pagsasaksakan ng patalikod, backfighting, at iba pang mga negatibong asal sa kapwa. Ang tunay po na kalayaan ay hindi po nagpapasimula ng kahit anumang maliit na hidwaan. Ito man po ay sa loob ng church o sa loob po ng tahanan, na mayahambing po sa isa pong maliit na apoy na magiging dahilan ng pagkasira ng pamilya o ng isa pong kongregasyon. History tells us na maraming churches
maraming relasyon po ang nasira at nagmuntikang masira na nagsimula lamang po sa mga maliliit na usapin, maliliit na usapan at sa mga paninira sa kapwa. Nakalulungkot mang banggitin mga kapatid po. Ngunit di nga ba ganyan ang pang-aabusong ginagawa ng ibang mananampalataya? Inaabuso po nila yung kaligtasang binigay na sa kanila ng Panginoon. Nagdadahilang niligtas na dahil po sa biyaya, kaya malaya nang gawin kung ano ang gusto, kahit pa alam nilang labag ito sa kalooban ng ating Diyos. Tandaan po natin na ang ganong katwiran po ay isang kasinungalingang inilalagay sa ating isipan at sa ating puso ng ating kaaway. And finally, dito po sa ikatlong bahagi ng Galatians chapter 5 verse 13, ang sabi po ito, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ito po ay panawagan upang paglingkuran ng isa't isa ng may pagmamahalan. Ang tunay po na kalayaan ay ang pagnanais na makagawa ng anumang bagay para sa ikabubuti ng iba at naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang tunay po na kalayaan ay pagiging malayang maging alipin ng Panginoong Yesus at kahandaang sumunod sa Kanya nang mayroong isang bagong puso at bagong pagkatao. At ang pagiging alipin ng Panginoong Yesus ay nakikita sa pamamagitan ng pagiging alipin natin para sa ibang tao. Ito po ang kaibahan natin mga Kristiyano sa mga hindi mananampalataya. Ginagawa natin ito hindi dahil napipilitan lamang o dahil obligation lamang. Ginagawa po natin ito dahil po sa pag-ibig. Mga kapatid, kung itinuturing po ninyo na malaya na kayo upang maging alipin ng mga kapatid natin sa Panginoong Yesus, dapat ang iniisip na po natin ngayon ay kung ano ang makabubuti para po sa ating kapwa. Kahit ito po ay hindi komportable para sa iyo. Ang iisipin po natin, ano ba ikabubuti ng ating kapwa? Again, ano ba? Kahit hindi po ito komportable para po sa atin. Dapat tayong gumagawa ng mga magagandang bagay sa ating kapwa because we love God. And we want to obey His command to love our neighbor as we love ourselves. Hindi dapat na kaya lamang po natin ginagawa ang isang bagay ay dahil mayroon po tayong nais na makuha mula sa mga taong ating pong ginagawa ng kabutihan. Paano po natin maipapakita sa ating kapwa ang paggamit ng kalayaang atin nang natanggap? Paano po natin ito maipaparana sa kanila? Narito po ang isang simple at practical na aplikasyon na maaari po nating agad na masimulan right away. Yan po. Makapagtulungan po sa pagdadala ng pasanin ng kapatid. Kahit na po ang katotohanan ay meron din po tayong sari-sariling dalahing binibitbit sa ating po mga sarili. Yung bang kahit may bitbit ka ng malaking bag, kukuhanin mo pa rin yung bag ng iyong kapatid o ng iyong kasama dahil nakikita mo na siya ay nabibigatan at siya ay nahihirapan. Yung bang kahit wala ka namang nakikitang immediate reward sa iyong gagawin, ay gagawin mo pa rin ito. Ipagpapatuloy mo ito. Gagawa ka ng mabuti sa kapwa. Again, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kailangan natin ito, lalo na sa panahong ito ng pandemya, na kung saan ay marami sa atin
ang nangangailangan ng pagkalinga ng kanyang kapwa. Mga kapatid, sinusunod natin ng Diyos at gumagawa tayo ng mga mabubuting gawa not to be free. Ginagawa natin ang mga ito sapagkat tayo ay pawang mga malaya na. Galatians chapter 5, verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Kalayaan sa tamang kapamaraanan. Ito ay pagpapatibay na tayo ay itinuring na ng Diyos bilang mga taong mayroon ng ganap na kalayaan. Ito ay pagtatagubilin na huwag nating gamitin ang natamong kalayaan sa paggawa ng kasalanan. Ito ay isa ring panawagan upang paglingkuran ang isa't isa ng mayroong pagmamahalan. Kalayaan sa tamang kapamaraanan. Gamitin po natin ng tama ang kalayaang ating natanggap mula sa ating Panginoong Kristo. Tayo po ay manalangin. Father God, muli salamat po sa katotohanan ng iyong salita mula po rito sa Galatians chapter 5, verse 13. Salamat po, Panginoon, sa freedom na iyo pong ibinigay sa amin because of the Lord Jesus Christ. Salamat po sa iyong mga paalala. Nawa po, Panginoon, ang paalala, lalo na po yung paggamit po nito sa tamang kapamaraanan, ay mai-apply po namin sa amin po mga sariling mga buhay. Yes, Lord, naandun po yung po mga struggle sa pang-araw-araw po namin pamumuhay na minsan ay naaabusan nga po namin yung pong freedom na binigay sa amin. Nawa po, Panginoon, lagi niyo pong ipapaalala sa amin, Panginoon, na nawa sa amin pong pakikitungo, sa amin pong kapwa, mananampalataya man o hindi, ay mag-focus pa rin po kami, Panginoon, sa paggamit ng tamang kalayaan na iyo pong binigay sa amin. So Lord, salamat po sa iyong salita. Hayaan niyo po na ang binhi ng gospel na ito na patuloy po na itatanim, na ipupunla, hindi lamang po sa puso ng mga kapatiran, kundi maging sa mga tao na naabot ng online na worship service na ito, Panginoon, ay patuloy na tumubo sa kanila po mga puso at kakitaan po, Panginoon, ng pamumuga sa kanila po mga pamumuhay sa pang-araw-araw. Lord, salamat po muli sa iyong kadakilaan. Muli, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang panibagong isang linggo ng aming po mga buhay. Patuloy po kami samahan, Panginoon, sa lahat ng mga aming pong mga ginagawa sa pang-araw-araw, sa aming pong mga magulang na mga naghahanap buhay. Patuloy pong samahan ng bawat isa, Panginoon, sa place of work. Bigyan niyo po ang inyo pong pag-iingat sa kanila, ang inyo pong protection sa amang pong tumutungo ang bawat isa, sa aming pong mga estudyante. Patuloy niyo rin po silang bibigyan po, Panginoon, ng karunungan sa kanila pong mga ginagawang pag-aaral, lalo na po sa kanila pong online classes. Naandun pa rin po, Panginoon, yung po struggle, hindi lamang po para sa mga estudyante, kundi maging sa mga teachers na nagtuturo po, Panginoon. Lord, bigyan niyo po, Panginoon, ng karunungan na nagbumula sa iyo, Panginoon, upang kanila pong ma-maximize yung pong mga platform na kanila pong ginagamit sa kanila pong mga pag-aaral. And Lord, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo, maging ang mga kapatiran na mayroon pong mga karamdaman, mga kapatid na pinanghihina po ng kanila pong mga limitasyon ng kanila pong pangatawang pang-physical. Lord, be upon them. Nawa po ay hipuin niyo po sila, i-restore niyo po ang kanila pong mga kalakasan, ang kanila pong mga health. Nang sa gayon po, Panginoon, ay patuloy po na magamit ang katawang ito sa pagbibigay po ng glory sa iyo pong dakilang pangalan. At Lord, patuloy pa rin po namin itinataas sa iyo ang sitwasyon po ng buong mundo dito po sa laban sa COVID-19. Hindi po namin ito laban lamang, Panginoon, sapagkat alam po namin na kasama ka po namin sa labanang ito.
at kami po ay umaasa, Panginoon, na yung pong tagumpay sa laban sa pandemya ito, Panginoon, ay abot kamay na po namin dahil nga po sa iyo pong paggabay. Lord, salamat po sa iyo pong guidance sa mga namumuno sa amin at salamat po, Panginoon, sapagkat sa kabila nga po ng magkakaibang opinyon ng mga tao, hindi lamang po rito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig po ng mundo, ay nagiging maayos pa rin po ang lahat at nagkakaroon po rin po ng organisadong pamahalaan ang bawat government sa buong mundo. So Lord, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo ang lahat po ng mga leaders ng iba't ibang bansa, kasama na nga po ang aming pong presidente. At gayon din po ang kanila po mga katuwang sa pamamalakad ng mga bansa, Panginoon, upang yung nga po, madala po kami sa tamang direksyon at ayon din po, Panginoon, sa iyong kalooban. Muli, Lord, salamat po at ang lahat po ng plano po namin dito sa church, sa iyo po namin pinagkakatiwala at sa iyo pong tamang kapanahunan, alam po namin, Panginoon, na ito po ay magkakaroon ng katuparan. Sa Diyos na makakagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sumaatin nawa ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing. Everyone sing. Holy, holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory, and it's rising up all around. It's the anthem of the Lord renowned. It's rising up all around. It's the anthem of the Lord renowned. Together we sing, and